Nagagalak po kami na muli ay makasama kayo ngayon. Welcome to CLC at welcome din po sa mga bago. At hopefully po sa lahat po ng naririto, kahit na this would be the last day that we will be discussing all about our theme for this month of January. Sabihin nyo kasi February na, bakit January pa rin yung theme? Actually, mahabang usapan po yan. Pero ang importante, kasi malaman natin na hindi lamang tuwing January natin dapat iniaalay yung ating sarili, kundi all throughout our lives. Kaya ngayon mga kapatid, hayaan niyo po na ihatid ko sa inyo ang salita ng ating Panginoon. At ang paksa po na ating pag-uusapan is all about walking in God's will. This is part of our Aligning Our Lives with God series. At yung talata po natin binasa kanina, ito po ang ating focus. Sabi dyan sa John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Now, napakaganda na, pwede po bang ilabas natin sa labas? Napakaganda pong maunawaan natin, yung dalawang salita na napaka-importante dito sa talatang ito. Sabi dyan, yung will at yung do. No? Yung will, telema, means a settled purpose and not a suggestion. So itong tiyak na dapat na mangyari at hindi ito parang isang suwestyon na pwede nating gawin or pwedeng hindi. Kundi dapat ito yung certain na maganap. Okay? And then yung pangalawa po, yung do, poeo, to carry out completely. Yan. Sabi dyan, to carry out completely. Now, kung titingnan natin, mga kapatid, kung hahanap tayo ng mga tao sa Biblia na talaga namang very focused doon sa kanilang ginagawa, na to the point na hindi nila hinayaan yung sarili nilang madistract. Iisa lang yung makikita natin at pag-aagrihan natin na talagang nakagawa nito ng tama at 100%, completely, kumbaga. It's none other than our Lord Jesus Christ. So kung titingin tayo ng pwede nating tularan, na talagang inialay niya yung sarili niya sa will ng ating Diyos, it's none other than our Lord Jesus Christ Himself. So, gusto ko pong sabihin sa inyo that Jesus completely carried out God's settled purpose. Si Jesus yung talaga makikita natin na kumbaga nilive out niya talaga kung ano yung purpose na binigay sa kanya ng Diyos Ama. At without a doubt, wala na tayong makikilalang mas focused, mas purposeful, at mas intentional na tao kaysa sa Kanya. So, again, mga kapatid, I would like you to read again ito ang ating verse. Sabi diyan, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." This narrative places Jesus at Jacob's well. Nangyari to nung si Jesus ay nasa Jacob's well. At it is after His conversation with the Samaritan woman. When the disciples returned with food, nung bumalik sila na meron silang dalang pagkain, He states, "I have food to eat that you do not know about." His words prompt them to wonder. Sino ba yung nagpakain sa kanya? Parang siguro napaisip sila. Sino ba nagpakain kay Jesus? Sabi niya, "I have food to eat that you do not know about." And so He clarifies it in verse 34. Yan yung ating binasa. No? As He often does, as we see in John 3:3 and John 6:35, Jesus turns an everyday situation into a lesson on spiritual realities. So binibigyan niya, tinuturuan niya yung kanyang mga alagad during this time. So let's take a look at that first two words. Sabi diyan, "My food." Bakit kaya pagkain, mga kapatid, So food, as we read it, diyan sa talata na yan, parang titingnan natin, for most of us, nakapokus tayo sa mga needs natin, and one of those needs is the food that we eat every day. Yan yung pagkain na ating, siyempre, di ba? Sino bang tao ang mabubuhay ng walang pagkain? So here, Jesus is saying that food sustains life, it satisfies hunger, and brings strength. But again, for Him, the real source of satisfaction is spiritual at hindi material. He's not talking about, sabi niya, my food, yung pagkain na ito, itong pagkain ito. Hindi naman yan literal na kinakain niyo yung will ng God the Father.
Kundi parang ito yung sinasabi niya na nagsusustain sa kanya kung bakit siya nananatiling buhay, kung bakit siya nagpapatuloy sa kanyang ministeryo, sa kanyang ginagawa. It's because he knows that this is the will of the Father at ito yung nagsusustain sa kanya. Marami kasi tayo mga kapatid na ginagawa pero hindi lahat ng ginagawa natin parang we feel so fulfilled. But for Jesus, ito yung parang nakakapagpalakas sa kanya, nakakapag-drive sa kanya into becoming more passionate about what God wants to do through his life. So, here, in Deuteronomy 8:3 and Matthew 4:4, these verses reminds us that man shall not live on bread alone, pointing to the higher nourishment of God, or of God's work and His Word. In Job 23:12, nabasa rin natin yan, it echoes the same thing. Sabi niya, I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Mas importante yung salita na nagmumula sa ating Diyos kaysa sa aking pagkain na kinakain araw-araw. So, again, it turns out that when we see the life of Jesus, talagang He lived it out. He lived that truth perfectly. Now, sabi rin dyan is to do the will. Obedience here is being talked about. Obedience is not duty alone, but it is delight. In Psalms 40, verse 8, it proclaims here that, I delight to do your will, O my God. Jesus continually models this posture. I do nothing of my own initiative. Ito yung sinasabi niya, ito yung pinupunto niya. I'm not doing anything base sa kung ano yung gusto ko. Kundi, ang ginagawa ko ay base sa kung ano yung gusto ng ating Diyos Ama. Yun yung sinasabi niya. So see, even Jesus himself modeled this to us. Pinakita niya sa atin to. Again, in John's Gospel, no? Makikita natin, sobrang tindi no sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Doing the Father's will provides Jesus with the deepest satisfaction. He is energized, fulfilled, and focused by simple faithfulness. Imagine for Jesus to say, na itong pinapagawa sa akin ng Diyos, yung dahilan. Ito yung nagbibigay sa akin ng satisfaction. Ito yung nagbibigay sa akin ng zeal or passion. Ito yung nagsusustain sa akin, hindi yung pagkain na physical na kinakain natin bilang mga tao. Kasi as we all know, itong mga bagay na mga material na to, ito yung mga bagay na panandalian lamang. That's why Jesus is revealing to us this wisdom, that there are eternal things. At ang tinutukan niya dito is yung paggawa at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Yun yung pang-eternal. Yun yung magsusustain talaga sa atin. Yun yung magbibigay sa atin ng talagang tinatawag nating satisfaction. And now, of Him who sent me, yung kasunod dyan, sent is being underscored. Binibigyan ng pansin. Sabi niya, ako ay sent. May nag-send sa akin. So, it underscores mission and authority. In John's Gospel, it repeats this theme. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. In John 3:17. And Jesus never act independently. Yan po yung katotohanan. Hindi siya parang nagsariling lakad, ano? His oneness with the Father, as seen in John 10:30, ensures that every step He takes is commissioned by heaven. Ibig sabihin, binaback-upan siya ng heaven. Binaback-upan siya ng ating Diyos. Sa lahat ng ginagawa niya. Bakit? Kasi aligned dun sa gusto ng Diyos yung ginagawa niya. At aware siya kung sino yung nag-send sa kanya. Aware siya kung sino yung dapat niyang sundin. Believers share in this dynamic. For Jesus says, as the Father has sent me, I also send you. In John 20:21, ito yung sinabi niya sa kanyang mga disciples. Which means that this ties our purpose directly to His purpose. Dati may kanya-kanya tayong purpose, pero ngayon naunawaan natin, no, na kung paano si Jesucristo ay sinugo ng Ama para gawin yung kanyang kalooban dito sa mundo, ngayon naman ay isinusugo tayo ng ating Panginoong Jesucristo para gawin naman yung kalooban niya. To do the same.
to tie our purpose to His purpose, to His will, to His word. Kaya nga, sarap pag-aralan kung paano ba tayo ma-align sa ating Diyos. Ano? Kasi dito natin makikita na hindi niya lang to basta pinapagawa sa atin. Hindi niya sinabing, sige, sundin mo yung will ng aking Ama. Kundi siya rin mismo, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay na sinunod niya yung will ng ating Diyos. He walked the talk. He practiced what He preached. And to finish His work, sabi dyan sa dulo, Jesus speaks with unwavering resolve. He will not merely begin the task, but He will finish it. Hindi yan parang intro voice lang, no? Na magaling lang tayo sa umpisa. Palagi yung sinasabi ng ating mga pastor this past few weeks. Tayo mga tao, magaling lang tayo sa umpisa. Pag na-hype tayo ng konti, sige. Pero medyo pag nasa gitna na, medyo shaky na, hanggang sa hindi na natin tinatapos yung mga bagay na dapat nating tapusin. Yung mga bagay na sinimulan. No? In John 17:4, here, it records Him praying, I have glorified you on earth by accomplishing the work you gave me to do. And at the cross, He declared, it is finished. Yun yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. In John 19:30, confirming that the mission assigned by the Father is fully completed. In Hebrews 12:2, it celebrates this endurance, urging us to look into Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So this is the main idea, mga kapatid. Naibigay ko na sa inyo yung konteksto nitong verse na ito. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung pinatutungkulan? Ngayon, ito naman yung ating kailangan na maunawaan. This is the main idea. Sabi nga, pwede po pa next. Ayaw lumipat. Jesus did not ask God for His own plan to be followed. Na kadalasan, yan yung ginagawa natin. Gagawa tayo ng plano and then sabi natin sa Lord, Lord, support mo ako dito. Tulungan mo ako dito. I-guide mo ako dito. Hindi. Jesus Christ did not ask God for His own plan to be followed. But He gave His whole life to fulfill the Father's will. Hindi yung will ng Diyos yung mag-a-adjust sa buhay na gusto mo. Kundi yung buhay dapat natin ang mag-adjust sa kung ano yung gusto ng ating Diyos. So, gano'ng ka-importanteng maunawaan natin to? That even Jesus Christ Himself gave us an example to follow. Siya mismo, ginawa niya kung ano man yung sinasabi niya sa atin ngayon, yung pina-realize niya sa atin ngayon sa kanyang mga salita. Jesus gave us an example. And these are the main 3 points na atin pong tatalakayin ngayon. Number 1 is, He walked in God's will through total dependence. Pangalawa, He walked in God's will through obedient submission. Pangatlo, He walked in God's will even when it costs everything. Wow. Glory to God. Hallelujah. Let's dig in deeper. Sabi nga, Jesus walked in God's will through total dependence. Now, what does this mean? The will of God is sustained by intimacy. Sa pamamagitan ng intimacy, yung total dependence natin, yung pagbibuild natin ng relationship, that we trust Him, that we give our full trust to Him, yan yung umpisa. Na yung will of God ay ating masusunod. Okay? In Luke 5:16, sabi nga dyan, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed before He does anything, before He even go out to do what God's will is. Kung ano man yung dapat niyang gawin that day. Ginagawa niya, talagang nag-aalay siya or naglalaan siya ng panahon para to spend it with God, to talk to Him, to be with Him, to pray to Him. You see, ang kaibahan, the example of Jesus, pinakita niya that before we do anything, we ask God first. Hindi we do something and then we ask God later. At the height of public demand, Jesus prioritized communion with the Father. Nakipag-isa siya. He spent time with the Father first.
Yun yung priority niya. Kagaya na nga ng ating binabanggit lagi, di ba, yung main verse natin ngayon for this month, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Pinakita ng ating Panginoon sa Kristo, ano ba yung priority? So, here, God's will is discerned in prayer before it is demonstrated in power. Let's take a look at that word na ginamit, withdrew, hypochoreo. It means intentional retreat for alignment. Akala natin, pag sinabing withdrew, parang sumusuko na tayo. Actually, isinusuko natin yung desires natin para may align natin itong mga bagay na ito sa Diyos. Hindi to pagsuko na talo ka, kundi isinusuko mo yung sarili mong desires to have this greater desires, the greatest desires. May align natin yung sarili natin dun sa winning side. Okay? So baka kasi inisip nyo, pag sinabing withdraw, parang takot or no, it's not that. It's intentional retreat para may align yung sarili natin sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Now, in Mark 1:35, here we can see that Jesus prays in solitary place. Very early in the morning, pagkagising, while it was still dark, habang madilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Ni-imagine ko talaga ito . Grabe no, si Jesus Himself, being God, man, He prayed before doing anything. Nakaka-guilty kasi minsan pagising natin, hawak agad natin, hanap agad natin cellphone. Nag-text kaya si crush? Hindi, pastor, kasi nasa cellphone po yung Bible. Kaya good sana kung gano'n, ano? Sana talaga pag unang click ng daliri mo, Bible app yung na-open mo, no? Hindi, baka minsan, gumalaw, na-open yung message. Tapos mamaya, nag-scroll ka na, hanggang sa nakalimutan mo na, oo nga pala, si Jesus, He set an example that very early in the morning, hindi pa man, parang kung bibigyan natin ng emphasis, ano, hindi ka pa man lang nakakapagtanggal ng muta mo, hindi ka pa man lang nakakapaghilamos, you seek the word first. Sino dito, pagising nila, nagbasa sila ng Bible or sinik nila na basahin yung salita ng Diyos, be it in a phone, be it in the Bible itself, in a book. Tapos na-realize nila habang binabasa nila yon, hindi pa pala ako naghihilamos. Medyo may bad breath pa pala ako kasi galing sa tulog. Ganda sana, no? Kung ganun sana. Good problem yun. Bakit? Kasi talagang to the point na wala kang pakialam. Basta ang priority mo, ang pagmulat ng mata mo, ang priority mo, isik agad si God, hanapin agad yung word niya, makipag-usap ka kagad sa Kanya. I-align mo agad yung sarili mo so that all throughout the day, guided ka. Sana nga talaga ganun. So, here we can see, going back in Mark 1:35, after a successful ministry day, yung kinahaponan or kinagabihan, nung kinaumagahan, Jesus rose early to pray. Before anything else, prayer and communion with God, yun yung priority niya. Alignment precedes action. Inalign niya muna yung sarili niya bago siya kumilos, bago siya umaksyon. And prayer guards direction. Through prayer, God is giving us these instructions na nililid tayo sa isang direksyon na gusto niya para sa atin. Kaya nga ang hirap no? Kaya minsan nafe-feel natin, naliligaw tayo kasi pinanguhuli natin yung pag-ask ng direction. O pag naligaw na lang ako, saka ako magtatanong dyan, Boss, saan po ba dito yung papunta sa ganito? Yan. Kakita mo yan, yung lugar na yan. Diretso ka lang dyan. Tapos, sa unang kanto, kaliwa ka. Tapos, pag dire-diretso mo, kanan ka ulit. Pag nakita mo yung bakery, hindi yun doon. Di ba? O, di lalo ko naguluhan. Pero kung nung umpisa pa lang, inalam mo na yung direksyon, saan ka dadaan, nag-ask ka sa someone na talagang alam yung lugar, who have been there
O kaya, mas maganda kung nagtatrabaho doon. Para talagang alam na alam. Pag binigay sa yung information, accurate. So again, gaano ka-importante that before we do anything, kailangan malinaw yung direction. Sobrang importante niyan, mga kapatid. Kasi maiiwasan natin yung mga mistakes. Maiiwasan natin yung pagkabigo natin. And again, sabi nga natin, in alignment precedes action and prayer guards direction. So in John 5:19, Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. Wala akong magagawa sa pamagitan lamang ng aking sarili. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Grabe. Sana talaga ganito tayo. Naintindihan niyo po ba tong verse na to? Sabi diyan ni Jesus Christ, the Son can do nothing by himself. He can only do only what he sees his Father is doing. Because whatever the Father does, the Son also does. So ibig sabihin, ni isang beses sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawa na hindi aligned sa gusto ng Diyos. Jesus here is explaining that he acts only in response to the Father's work. And his dependence to the Father is not a sign of weakness. This is not weakness. Kasi baka sinasabi natin, wala palang magagawa si Jesucristo eh. Other than kung ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa Kanya. So mahina si Kristo. Hindi. It's not that. Dependence that Jesus Christ is saying here does not mean weakness, but it is kingdom alignment. Alignment yun, mga kapatid. And alignment, when we talk about it, in God's kingdom, is strength. It's not a weakness, it's a strength. Bala natin yan. Advantage natin yan. Kaya nga ngayon pinag-uusapan natin paano tayo magkakaroon ng advantage. How can we gain that advantage? By being aligned with what God wants in our life. So yung dependence na ipapakita natin ngayon, na ibibigay natin sa ating Diyos, ay hindi tanda ng pagiging mahina natin bilang mga tao, kundi ito ay kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. Dahil ito yung gusto niya sa kanyang kaharian. Na lahat ng tao dumepende sa Kanya. Dumepende, pero hindi yung dumedepende na walang ginagawa. Na naghihintay na lamang. Kundi sa lahat ng ginagawa nila, iniaalay nila yung sarili nila, dinedepende nila yung gagawin nila sa gusto ng Diyos. May direction, may instruction. Hindi lang basta stagnation. Maghihintay na lang. Okay? So, ito kasi yung problema natin mga tao, kadalasan, gusto nating malaman yung will ni Lord, pero hindi natin siya kinakausap. Gusto natin malaman yung will niya, pero ayaw natin siyang bigyan ng panahon na makausap, ni hindi tayo nagpe-pray. And first thing in the morning, nine-neglect natin yung chance to speak to Him, to align ourselves to Him. Na para bang ikaw pa rin yung nasusunod sa buhay mo at hindi siya. So sabi nga, kung si Jesus nga ay hindi kumilos ng hiwalay or hindi sang-ayon sa gusto ng Diyos Ama, bakit iniisip natin na kaya natin? Bakit natin ginagawa? Bakit hindi natin binabago? Now, makikita natin in the previous point, it shows where Jesus received direction. Nakita natin kung paano nakakatanggap ang ating Panginoong Jesucristo ng direction, ng instruction. But now, in the next point, we will see how He obeyed all that direction. Point number 2 natin is Jesus walked in God's will through obedient submission. So, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid that God's will is followed, hindi yan nine-negotiate. Sinusunod po yan. Hindi yan nine-negotiate. Hindi yan parang nakikipagtawaran ka sa Diyos. Hindi yan pwedeng, Lord, pwede bang ito na lang? No. Sinusunod po yan, buong buo, as is, where is.
Tama ba? As is where is. Naalala ko lang yan sa mga buy and sell. As is where is yan, boss, ha? Kung anong dinatnan mo, yan na yun. Take it or leave it, parang ganun. So again, in John 6:38, sabi dyan, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Wow. Jesus here redefines His mission beyond popular expectations. And here He is walking in God's will. As we see it, it requires surrendering personal preference. Sino-surrender natin yung pansarili nating kagustuhan. Yung kung ano yung preferred natin, kung ano yung desires natin. Now, take a look at the word sent. It means commissioned with authority and purpose. He acknowledged that it is God the Father who sent Him, kaya yung authority na meron siya, it comes from God the Father. And the purpose that He has comes from God the Father also. Ang maganda dito kasi commissioned eh. Ibig sabihin, everywhere you go, you bear the authority of the one who sent you. Hindi ka parang, pupunta ako dito. Parang, di ba, isipin nyo, halimbawa kayo, inutusan kayong mangolekta ng bayad sa, halimbawa, balance. Naalala ko talaga nun, pag pinapakolek ako ng lolo ko ng mga balance sa mga client niya. Kailangan ko pa talagang i-explain na ako'y apo niya. Otherwise, hindi nila ibibigay sa akin yung amount na pinapakolek ng lolo ko. Kasi sabi nga, kung halimbawa, si kapatid na JR yung pinapunta doon ng lolo ko, tapos hindi naman talaga siya kamag-anak, tapos pinasisingil sa kanya, talagang kahit ako, magdududa ako, sino ka ba? Kung collect yan? Kaninong authority? Kasi sino nag-utos sa'yo? Yan yung tanong eh. Sino nagpapunta sa'yo dito? Kaano mo yun? So kung wala ka may sasagot, most likely, hindi mo magagampanan yung dapat mong gampanan. Pero kung apo or kamag-anak, o lalo na kung kasama mo, yung nagpapakolek, most likely, makakakolek ka. So, we have to understand that it is God, the Father, who sent Jesus Christ, and it is Jesus Christ who is sending us also. So the same authority flows, the same purpose flows from God the Father to His Son, to us, through His Holy Spirit. So, in Hebrews 10, verse 7, "Then I said, Here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God." Here, the Son, our Lord Jesus Christ, declares His readiness, yung pagiging ready niya para sundin at gawin yung will ng ating Diyos, kagaya ng nakasulat sa Scripture. And His obedience is rooted in God's revealed Word. Yung pagsunod niya ay rooted or aligned dun sa salita ng ating Diyos, sa katotohanan na inihayag niya sa kanyang mga salita. And in Philippians 2:8, "Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Ganda nung kinanta natin kanina. No? Laying yourself down, raising up the broken to life. That's what He did. Christ humbles Himself through obedience. Na kahit na magsasuffer siya, kahit wala naman siyang kasalanan, sinunod niya pa rin yung kalooban ng Diyos. Ginanap niya pa rin yung dapat niyang gampanan. Even unto death. And this is where true obedience, as we see it, talagang it can cost something to us. Yung totoong pagsunod, it can cost us something, pero one thing is for sure, kung susundin pa rin natin yan, even though it cost us everything, no matter how big or how small it may cost us, it will bring glory to our God. And Christ's death on that cross is a perfect example kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon. Now, this is where it gets interesting. Kasi tayong mga tao, gusto natin, Lord, ipahayag mo sa akin yung will mo. Pero pag pinahayag niya na sa iyo yung will mo, tapos may kasamang konting suffering, kasamang konting sacrifice, kasamang konting inconvenience, tinatanggihan mo. Kasi ang gusto mo, yung God's will, naswak din sa will mo. And this is the problem. Ang
tinatanggap lang natin yung gusto ng Diyos para sa atin, na gusto rin natin para sa atin. Pero hindi mo maunawaan yung ways ng Lord. Hindi mo maunawaan lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Lalo na kung hindi mo binabasa yung salita niya. Kung hindi ka intimate with Him. Kasi meron talagang pamamaraan yung Diyos, kagaya ng diniscuss last time. Di ba may mga permissive will? Ito yung mga mahirap na sundin na kalooban ng Diyos, na inaalaw niya na mangyari sa atin for the sake of what? Para mas matuto tayo, mas maging ready tayo, at mas maging matatag tayo. Pero, sabi nga, ito talaga yung gusto natin eh. Yung God's will na swak din sa will natin. Pero hindi lahat ng God's will sumaswak sa will na gusto mo para sa sarili mo. Now, yun yung tanong. Anong gagawin mo? Kaya nga mga kapatid, kung may condition yung pagsunod natin sa will ng ating Diyos, kung susundin ko lamang yan, sinasabi mo sa sarili mo, Lord, susundin ko lamang yan. Kung yung will mo ay maging beneficial para sa akin at hindi ako mahihirapan, kung merong kasamang convenience, sige, sunod ako. Pero pag inconvenience na, Lord, ibang usapan na yan. Ayoko dyan, out ako dyan, bounce na ako dyan. Diba? Ganun tayo eh. Kaya nga, ito yung pinaka-challenge sa atin ngayon mga kapatid. Sabi nga, this kind of submission will eventually lead to sacrifice. Meron talagang pagsunod sa ating Diyos na nagre-require ng sacrifice. May mga bagay talagang pinapagawa yung Diyos sa buhay natin na kailangan natin magsakripisyo. We have to give up something. Pero one thing is for sure, napakahusay at napakagaling ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Because He did not turn back from God's will. Kasi otherwise, iniisip ko talaga, paano kung tumalikod si Jesus sa pinag-uutos or sa kalooban ng Diyos para sa Kanya? Ano mangyayari sa atin? Hindi siya magpapapako, ayoko dyan Lord eh. Ayoko dyan God. Ba't mo ko ipapapako? Masaya ang buhay ko dito. Pag nagtuturo ako, marami nakikinig. Pag pumupunta ako sa isang lugar, para akong celebrity. Imagine, kung ganun yung desire ni Jesus, ganun yung mindset niya during that time. Yung will niya yung sinunod niya. Halimbawa, being a man, the typical man, like us. Selfish gain yung hanap. Our own will, yung pinaprioritize. What would happen to all of us? Baka wala tayong gawain ganito ngayon. Baka lahat tayo nagpa-party-party pero hindi dito sa lupa, hindi rin sa langit, sa impyerno. Pero, it doesn't matter now. Because we know that Jesus Christ obeyed up until to the point that He was face-to-face with death. He even conquered death. At ito yung maganda, mga kapatid. Because Jesus walked in God's will even when it cost everything. Even His life. The will of God is proven even in suffering. Imagine, grabe yung ginawa ng Diyos. In Luke 22:42, sabi dyan, Father, if you're willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Alam natin na nagkatawang tao si Kristo, tama? Kaya nung nagkatawang tao siya, parang pwede na nating sabihin na nakarelate na siya sa pakiramdam natin. Ang ganda lang kasi we are following the example of Jesus. Nung siya ay nagkatawang tao, no? Pinakita niya sa atin na wala tayong dapat maging excuse. Kasi God Himself became man just like you and me. He experienced what we are experiencing. He feels what we are feeling. And yet, He is doing what we are not doing. Pinakita niya sa atin na dapat nating gawin yung kalooban ng Diyos. Itong kalooban na to, na sinunod niya, ito yung ayaw nating sundin or matigas yung puso at yung isipan natin para sumunod. He gave us the example that we should follow.
He makes us realize that it is possible for man to follow God's will by Him becoming God-man. Galing, ano? Kasi kung hindi nagkatawang tao si Jesucristo, malamang hindi niyo pinaniwalaan yung ginawa niya. Malamang lahat tayo duda sa ginawa niya. At again, in Gethsemane, Jesus chooses obedience over escape. Imbes na takasan, sinunod niya pa rin. And God's will is clearest to Him when His surrender is the hardest. And that is the same for us. Nagiging malinaw sa atin yung kalooban ng Diyos, lalo na sa mga pagkakataon na parang ang hirap para sa atin na sundin yung kalooban niya. Yun nga yung sinasabi, take up your cross. Deny yourself. Follow me. It's not about you anymore. Let God's reality come fully into your reality. Yun yung sinasabi dyan sa be done. Let it be done. Let it come fully into reality. Lord, let your reality be my reality. Yun. In Isaiah 53:10, this is one of the messianic mga prophecies. Sabi niyan, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. In Isaiah pa lang, nakasaad na kung ano yung mangyayari. Actually, in Genesis pa lang, nakasaad na kung ano yung mangyayari. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hands. The suffering of the servant, our Lord Jesus Christ, is part of God's redemptive plan. Parte yun. Kahit gaano kasalimuot yun, parte yun ng plano ng Lord to redeem His creation. And the cross, I tell you mga kapatid, this is not an accident. Hindi ito aksidente na, si Kristo napako sa krus. No. But it was obedience. Sulat yan, no? In Hebrews 5:8, the Son, though He learned obedience from what He suffered. Jesus learned obedience through suffering, na para bang it is His way of participating in human experience. Na para bang sinasabi niya, kung ano yung nararanasan nyo, dinanas ko rin yan. Kaya habang nagsasuffer ako, lalo kong natututunan kung gaano kagandagan, lalong nare-reveal sa akin kung gaano kalinaw at ano ba talaga yung gusto ng Diyos na mangyari. Every time I follow His word, nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon yung buhay ko. At ganun yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Only if we know His word, only kung binababad natin yung sarili natin sa presensya niya, become intimate to Him, even during the time of suffering, magkakaroon ka pa rin ng kalakasan para sumunod. Kasi minsan, kaya lang naman tayo pag umalis or parang pag nahihirapan, mas madali sa atin na wag nang sundin si Lord kasi parang sinasabi natin na hindi naman talaga natin siya ka-close. Kaya kahit biguin natin siya, okay lang. Pero kung close mo talaga siya, kung close siya sa'yo, at siya ay close, di ba? And vice versa, would you disappoint Him? Baka piliin mo pa, I can suffer for you. Para lang hindi kita masaktan, para lang masunod kita. I can suffer because you first suffered for me. Para lang sundin yung gusto ng Diyos. The will of God. For my sake. For our sake. Hindi mo inuna yung sarili mo. Inuna mo kung ano yung kalooban ng Diyos. At pati kami nag-benefit doon. Sarap sana kung ganun din yung sinasabi natin. Lord, sige, dahil alam ko naman na mag-glorify kita dito, kahit na magsasuffer ako, I will still follow you. I will still sacrifice. I will still endure this suffering and continue to obey you no matter what. Ang ganda lang kasi because obedience matures through costly faithfulness. Kapag naging faithful tayo sa ating Diyos, kahit na sa pinaka-masalimuot na parte ng buhay natin, parang after pag ma-overcome natin yung mga challenges na yan, parang you feel invincible. Diba, nang problema ka, sobrang grabe yung problema mo. Tapos na-overcome mo with the help of God, dahil naging tapat ka lang din sa Kanya, sinunod mo kung anong gusto niya, ginawa mo kung ano yung nararapat, sang-ayon sa kalooban niya.
Afterwards, nangyari ulit, nagkaroon ka ulit ng same problem. Pero sa susunod, you feel unstoppable. Why? Kasi, napagdaanan ko na to. Na-experience ko na to. I have overcome this with Christ. So I know. Hindi na to mahirap. Nagawa ko na to before. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga tayo, patuloy tayong lumalago. Every time we face trials, we face problems. As long as we follow and we obey God's word, makikita niyo yung pagbabago from time to time. Year 2022, it was a struggle, kumbaga, sobrang struggle. Then most probably, naulit-ulit yun, 24, 25, sabihin na natin. Pero it's not the same struggle. It's not as heavy as before. Siguro yung mga nasaksihan yun during that time, nag-start pa lang yung church. Maunawaan niyo yung sinasabi ko. Pero again, pointing to this truth that obedience matures through costly faithfulness. Lalo tayong natututong sumunod, lalo na kapag nananatili tayong tapat, kahit hindi maganda yung sitwasyon. Kasi minsan lang, ang problema kasi sa atin, akala natin kapag mahirap, hindi yan parte ng will ng Lord. Hindi naman niya talaga gusto na maghirap ka or pahirapan ka. Pero minsan, He allows these things to happen para mag-mature tayo. At mas makita natin, mas ma-appreciate natin na even during these times, mas kumikilos at mas gumagawa yung Diyos. Sa panahon na wala ka na maasahan, sa panahon na problemado ka, hindi mo kayang solusyonan yung mga bagay na dapat mong solusyonan, pinapakita ng Diyos na narito ako, kaya kong gawin yan para sa iyo. Pero gusto niya na sundin lang natin siya. Pagtiwalaan natin siya completely. Mahirap eh. Kasi tayo, madali tayong sumuko. Pag may konting problema, konting paghihirap, sinusukuan agad natin. Hindi natin sinusunod yung Diyos. Pero imagine, if Christ Himself, kung siya yung umatras nung time na sinabi sa Kanya ng Diyos Ama, ito yung dapat mong gawin para maligtas lahat ng tao. Para sila ay magmana ng buhay na walang gan, sila ay maging parte ng aking kaharian, maging parte ng aking pamilya. Paano kung sinabi niya, no? Nung dumana siya ng konting paghihirap, nung medyo nilalati ko na siya, di ba? Pinarurusahan na siya. Ayoko na. It's not working. I quit. Lord, I resign. Patay tayo dyan. Imagine, ano yung kahantungan natin? But thank God, for He obeyed and He endured until the end. Naging tapat siya sa ating Diyos. Sinunod pa rin niya yung kalooban ng ating Diyos Ama. I want to tell you this. Walking in God's will is not about knowing everything. Kasi tayo, parang gusto muna natin malaman yung buong plano bago tayo mag-all in. Tama? Gusto mo nang malaman yung lahat ng detalye doon sa papasukan mo bago ka pumasok doon. Sigurista eh. Di ba? Pero yung pinag-uusapan natin ngayon, that walking in God's will, is not about knowing everything. But it's about faithful obedience. Kahit hindi mo alam yung buong detalye. Kahit hindi pa nare-reveal sa'yo yung mga bagay-bagay. Sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nakafocus sa kung ano yung mga kahinaan mo, kung ano yung mga desires mo, kundi sa kung sino yung Diyos na nag-utos sa'yo na ito yung gawin mo. Yung nagsasabi sa'yo at nag-empower sa'yo na ito dapat yung mangyari sa buhay mo. So, mga kapatid, this is what I want na ibahagi sa inyo. Several applications that we need to do in our life, apply in our lives. Sabi diyan, Lord, show me the whole plan. Ito yung lagi nating sinasabi, Lord, i-reveal mo sa akin kung ano yung gusto mo. At hanggat hindi mo nire-reveal yung buong plano mo, hindi ako susunod. Pero from that, dapat maging ganito, Lord, I trust you with the next step. Kahit medyo malalim yung kasunod, kahit hindi ako nakatingin, kahit hindi ko alam, sige Lord, tuloy lang ako. And we're not focusing on comfort-based decisions, but word-shaped decisions, scripture-based decisions. Nakaangkla na sa lahat ng salita ng Diyos, sa utos niya. Kasi dati, kung ano yung convenient para sa atin, yun yung doon natin binabase yung mga desisyon natin sa buhay.
Pero minsan, yung mga uncomfortable decisions, minsan ito yung kailangan mong daanan para mas maging maayos at mas maging maganda yung buhay mo. Sang-ayon sa salita ng Diyos, sang-ayon sa will niya para sa'yo. And we treat prayer as consultation before. Na para bang mananalangin tayo, Lord, gusto ko i-consulta sa ito eh. Pe-present ko sa ito, tapos tingnan mo kung okay or... Pero sabi nga dyan, yung prayer, i-treat natin siya as submission. Na kumbaga parang sa sasakyan, ito ay yung manibela. Na kung ano yung sabihin at i-reveal sa atin ng Lord through His Word, through our communion with Him, doon natin ipapaling. Pag sinabi niyang kaliwa, sige, kaliwa tayo. Pag sinabi niyang kanan, kanan tayo. Sige, pag sinabi niyang dahan, dahan lang tayo. Pag sinabi niyang bilis, sige, bilis. Dapat ganun. Not the other way around. And now, mas maganda, we do not avoid hardships. But, ang mahalaga, we learn how to obey despite the cost. Kasi sa buhay ng tao, hindi naman mawawalan ng problema. Sino dito walang problema? Ibigyan ko kayo, mga 20. Hindi naman tayo nawawalan ng problema. Hindi naman tayo nawawalan ng hardship. Pero dati kasi, may problema tayo, pero wala tayong God. Wala tayong Lord sa buhay natin. Pero ngayon, kahit may problema ka, as long as you have God in your life, you have more than what you need. Palakpakan natin yung ating Diyos. We obey Him despite the cost. Naalala ko lang mga kapatid kasi malapit na po akong matapos. Last na ito. Sino dito nakapaglaro na ng pukpok palayok? Sino nakalaro na ng pukpok palayok? Lalo na pag may birthday yan, di ba? Lagi yan. No? So tingnan niyo po yung picture dyan. Yan. Yan lang yung nahanap ko medyo... Di ba lahat tayo nakapaglaro na siguro yan? Alam niyo ba kung paano gumagana yan? Paano kayo mananalo? Paano niyo tatamaan yung palayok? Alam niyo po, one thing that I have learned from playing this game, yung strategy para manalo ka dyan is kailangan, before ka sumalang, maghanap ka na ng taong mapagkakatiwalaan mo na magsasabi sa'yo ng tamang direksyon. Kasi di ba, kapag ka nandun ka na, pag piniringan ka na, yan na, paikutin ka pa. Tapos, minsan, nagagawin pa nila, imbis na nakaharap ka doon sa palayok, itatalikod ka pa. Pero sabi nga, ito yung strategy na dapat mong tandaan pag naglalaro ka niyan. Kailangan humanap ka ng isang tao na talagang totoo na magsasabi sa'yo nung tamang direksyon, saan ka dapat pumunta, ilang hakbang, papalo na ba ako o hindi pa. Kasi otherwise, sa dami-dami ng taong nanunood at magsasabi sa'yo, magsusulsul sa'yo na, kaliwa, kanan, hindi, ikot, Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Huwag kang mag-focus sa sarili mong kakayanan. Kasi kung wala kang piring, kaya mo talaga yan tamaan. Kahit itakbo pa nila yan, kaya mong habulin yan. Pero kapag nakapiring ka, hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Tama ba? So mahirap na pagtiwalaan mo pa yung sarili mo. Kailangan mong pagtiwalaan yung tao na magsasabi sa'yo ng tamang direksyon at tamang dapat na gawin. Pero ang pinaka-challenge talaga dito mga kapatid, even though you know the strategy, but if you cannot recognize that person's voice, kung hindi mo kayang i-distinguish sa lahat ng ingay sa paligid mo, yung boses niya, nung tao na yun na mapagkakatiwalaan mo, hindi mo pa rin yan tatamaan. At ang nakakatakot nito, pag di mo talaga siya kayang i-distinguish, baka hindi yung palayok yung mapalo mo. Baka si Mark na. O baka si JR na. O kung sino pa. Kagaya niyan, tingnan mo. Si nanay, muntik na. Baka tamaan si nanay. Diba? Nakakatawa pero yan yung ginagawa natin sa buhay natin. Sabi ni Lord, huwag ka na mag-focus sa sarili mong desires. Huwag ka na mag-focus sa sarili mong kakayanan. You just depend on me, on my voice. What you need to do is to distinguish His voice from the noise. Kailangan lang alam mo kung ano yung boses niya, ano yung direction niya. Otherwise, imbis na price yung makuha mo, baka bill ng ospital dahil mapukpok mo yung ibang tao. You see, how important is it?
huwag na tayong tumingin sa ating mga kakayanan. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng ating Diyos. At yun yung sundin natin. Parang ganito lang yung buhay natin mga tao eh. But you cannot do this. You will not be able to hit it. Kung hindi natin kilala yung boses ng ating Diyos. At paano natin makikilala, paano tayo mapapamiliarize sa boses ng ating Diyos, sa tinig niya, sa sinasabi niya, sa will niya, kung hindi natin binabasa yung Biblia? How can we follow God's will if we don't know His Word? That's why we really need to meditate His Word in order for us to do His will. That comes first. Commune with Him, spend time with Him, know His Word, apply it, obey it. Huwag kang mag-focus sa sarili mo, mag-focus ka sa Diyos, sa boses niya, sa direction niya. Palakpakan naman natin yung ating Diyos sa buhay. Alam nyo, maganda lang kasi hindi naman tayo kagaya nito na parang kadalasan pag ganyan yung nangyayari, parang pinagtitripan natin yung mga bata. No? Pag bata ka talaga, parang, di ba, ang sarap mong tawanan kasi parang ang dali mo lokohin, dali mo isway. Parang pag sinabi niya, gagawin mo talaga. Pero nakakatuwa lang kasi even our Lord Jesus Christ, hindi niya tayo pinagtitripan. Hindi niya sinasabi to sa atin at pinaparealize to sa atin para lang pahirapan tayo or pagtawanan tayo. Bakit? Kasi siya rin mismo ginawa niya to. He walked it first. And this is not, hindi niya ginawa to para i-impress ka. Hindi para i-impress tayo, kaya kong gawin to para sa inyo. No. He did this to lead us so that we can follow His example. Ginawa niya rin eh. Pinakita niya. When you study the life of Christ, sabi doon, wala siyang ginawa apart from what the Father has sent Him to do. He stayed aligned from the very beginning up to the last, to the point of death. In 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Believers like us are called to endure and obey as Christ did. What Jesus lived out in the flesh, we now follow by grace. Kung na example niya na pinakita, no, nasusundan natin or sinusundan natin sa pamamagitan na rin ng biyaya ng ating Panginoon. So, mahalaga, it's not about finding the easiest path dun sa will ni Lord, hindi yung kung ano yung pinakamadaling paraan, pinakamadaling daanan, kundi it's about following Him wherever the Father wants us, where He leads us. Habang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo yung example, tularan natin, lakaran din natin kung paano siya lumakad sa pagsunod niya sa ating Diyos Ama. Let's walk one obedient step at a time. Hindi mahalaga kung sobrang dami mong step, pero kung wala namang alignment, nonsense din. Mas maganda, kung sisimulan mo, walk one obedient step. Isang step na aligned. Kahit pa isa-isa yan, darating ang panahon, masasanay ka rin. At magiging maganda yung mangyayari. Because you are now being aligned with God's will. Now mga kapatid, ninanyayahan ko po kayo na tumayo.